Ngayong tag-init, ano ang iyong trip? Bahay sa beach, sa bundok, sa tuktok ng puno, o sa bonggang-bonggang resort sa Palawan? Mula Maynila, 1 oras ang paglipad sa eroplano hanggang marating ang tinaguriang The Last Frontier. Sa bandang Hilaga, ang Bacuit Bay ng El Nido sa Palawan. Itsura pa lang ng tubig, cinematic na. Pang pelikula talaga. Sa pagliliwaliw sa Bacuit Bay, matatagpuan ang Big Lagoon. Narito ang limestone cliffs kung saan namumugad ang mga maliliit na ibon na ang kanilang laway pwedeng kainin. Ito ang Nido Soup kung saan ipinangalan din ang bayan ng El Nido. Yung Big Lagoon po, kapag umuulan, yung ceiling niya daw before, slowly nag-i-erode hanggang naging Big Lagoon siya. Ang age daw ng limestone dito sa Big Lagoon is 250 million years old. Marami rin ditong iba't ibang mga hayop. Dahil sobrang calm yung water dito sa Big Lagoon, ideal siya for nursery for small fishes. Makakakita ka ng shark, baby shark, mga blacktip reef sharks. Minsan makakakita ka rin dito ng mga Palawan hornbill, monkey sa side na yun dun sa mangrove. Mula Big Lagoon, pwede ka ring lumusot sa Small Lagoon. Perfect para sa pagkayak. Dahil napapalibutan ng iba't ibang mga isla ang El Nido, maganda ritong mag-island hopping at maka-experience ng iba't ibang adventures. Katulad ng snorkeling kasama ang mga naglalakihang jackfish o talakitok na singhaba ng binti ng tao. Ang bakasyonistang Filipino-American na si Angelica, naabutan naming enjoy na enjoy. Very nice. Madaming jackfish, Nemo. I'm not really good with all the names of the fishes, pero madami siyang fish from this to this to this. Great! I love the experience here. It's a nice place to be. It's paradise. Noong 2012, tinatayang 46,000 tourists mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang bumisita sa El Nido. Marami ritong murang matitirhan. 300 pesos lang pataas. Pero kung may budget na mga hotel o cottages, meron din ditong world class. Mga naggagandahang resorts. Ang pinakabago, ang Pangulasyan Island, nakabubukas lang nito lamang Oktubre. Ito raw ang pinakamalawak at pinakamahal na resort ngayon sa El Nido. Bawat villa mula 30,500 hanggang 37,000 pesos kada gabi. Ang style ng resort pinaghalong moderno at sinauna. Ipinagmamalaki rin nilang ang mga gamit dito. Talagang sosyal. Meron silang infinity pool at ang mga gustong mag-swimming in privacy, may sariling lounge pool sa kanilang villa. Ayan, ang laki ng space sa kwarto at kumpleto ito sa mga amenities na kakailanganin ng guests natin para mag-enjoy sila sa kanilang stay. World class talaga, pero Pinoy na Pinoy pa rin. Sa beach club ng resort, patok
ang rock climbing. Ang aakyatin, mga limestone cliffs. Maaari rin ditong mag-snorkeling, kung saan samut-saring mga isda ang makikita. Kabilang na ang mailap at makamandag na lionfish. Para sa mga mahilig sa water sports, maraming pagpipilian, katulad ng hobby cat, laser boat, at windsurfing. Para naman sa mga pagod, may in-house spa and massage. Walang problema sa pagkain. Dekalibre ang kanilang mga restaurant. Ang kanilang menu, bongga. We are serving continental food. Ang continental food ay isang pagkain na kung saan ay inadapan natin sa Western country. So yun yung mga sinaserve natin. But meron din po siyang twist ng Filipino cuisine or Asian cuisine, which is what we call fusion. Nandun siya sa class A and B yung price na yun. Wala ka na nga raw hahanapin pa sa mga isla ng El Nido. Kaya ang Australia na sina Andrew at Jessica McLeod talaga namang na-love at first sight dito. Dito nila piniling magpakasal, syempre with matching post-wedding pictorial. When we first met, we traveled through the Philippines and we traveled through El Nido and we fell in love with this place at the same time that we fell in love with each other. Everywhere you go, everything you look at is beautiful, it's amazing, and they really have the eco. It makes it a bit more special than anywhere else we've ever been to. Perfect, the best day of my life. Sa kabila ng pag-unlad ng El Nido dahil sa turismo, prioridad pa rin daw ng pamunuan ng resorts dito na mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng mga isla. Katunayan, meron silang sariling greenhouse kung saan nakatanim ang mga sangkap na ginagamit sa pagluluto. Since dito na namin sila tinatanim, bawas sa fuel cost, bawas sa aming carbon footprint kasi hindi na namin sila kailangan dalhin dito, bawas sa gastos kasi mas mura actually itong greenhouse setup na to kaysa sa dadalhin pa namin galing Manila. Pag sinabi nating eco-luxury, dapat hindi napapabayaan ang kalikasan. Para nga mas marami pang mag-enjoy. Hindi lang tayo ngayon, kundi pati yung mga bisitang pupunta dito in the future. Heto pa isang probinsya ng Pilipinas na paborito ng mga turista, ang Bohol. Alam na nating lahat na narito ang Chocolate Hills, ang Tarsier, ang Lobok Children's Choir, pati na ang Lobok River Cruise. Heto ang ngayon lang namin nadiskubre, bakasyunan sa tuktok ng mga puno, mga treehouse. Ang bawat isa sa tatlong palapag nito pinagdurugtong ng mga tulay. Malaking bahagi ng mga bahay, yari sa kawayan. Hi, maayong buntag! Welcome to our Maya Hills Garden Bed and Breakfast. Tuloy kayo, I will give you a tour of our place. This is our garden, small garden, which I personally attend to. This is our gazebo. This is where we serve breakfast for our guests. So, these are one of our beds. It's a sofa bed. Hindi delikado sa lamok kasi meron kaming kulambo. Ang may-ari, ang mag-asawang sina retired Admiral Manuel de Leon at Mrs. Socorro Antonia de Leon.
Gusto raw kasi nilang back to nature ang tema ng kanilang bakasyunan. Most of all, we want to give our local barrio a sort of an attraction. Because as far as I know, dito sa Bohol, wala talagang ganitong klaseng treehouse. Tsaka alam mo kasi ako'y laki sa Maynila, talagang noon pa man, sabi ko maganda siguro magkaroon ng tree house. And nagkaroon ako ng opportunity when we transferred here. Nakita ko yung mulabe, a very strong tree, no? And the mahogany dito. Sabi ko siguro maganda mag-put up ng tree house. Para hindi na raw panhik-panaog sa pagkuha rito ng pagkain, gumawa sila ng basket elevator. Dito inilalagay ang mga pagkain at saka hihilahin na lang ng mga guests sa second at third floors. Ang mga treehouse bakasyunan na ito, bukas din sa mga gusto lang mamasyal. Pero para sa mga gustong mag-check-in, 400 to 600 pesos kada tao ang bayad. Dahil napakatahimik ang paligid, perfect getaway ito para sa mga gustong mag-relax at malayo sa stress ng syudad. Lahat tayo may kanya-kanyang paraiso. Sana bawat isa sa atin mahanap ang espesyal na puwang na ito. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.